The Calvento Files. Uy, teka lang, Cabral. Ha? The Cabral Files. Sako. Ay, mali! So, ito nga mga kabatang helmet. Teka lang, shoutout muna tayo kay Yusek Atty. Claire Castro. Hello po. Ingat-ingat, Yusek! Pero ito nga, mga batang helmet, binalangkas kasi dyan yung about nga dun sa hawak na dokumento ni Liviste. Na binigay daw ni Yusek Cabral. Tama ba? O, panoorin nyo muna. Ito, tas isa-isayin natin. No? But ito lang naman ay basa. Hindi tayo magkukonclude, hindi tayo mag-theory, babasahin lang natin. Okay? Mahirap po yung mag-theory, tapos makakasakit tayo ng damdamin ng tao. Basta tayo ay kung ano lang yung mababasa natin at madidinig natin ang sagot niya. So let's go. Share ko muna. Go. Interview kasi ito mga kaklir. The list that she had given you on September 4, you mentioned that you gave this to the ICI as well. The ICI had no such list, that it had to come from you? I showed it to them on November 18. Okay? I showed it to them. So in other words, ang pinag-usapan dito mga kaklir, mga dokumento na nakuha niya daw. Ha? Niya daw mula kay Yusek Cabral. So unang-una, syempre, tanong natin, ba't ka binigyan? Gano'n kayo ka-close? Gano'n katiwala sa iyo si Yusek Cabral? Kung siya nga mismo hindi niya malabas. Kung siya nga mismo hindi niya mailabas. At gaano ito ka-authentic? Nagaling nga kay Yusek Cabral. At ang daming question mga kapatid. At gaano naman, kung totoong binigyan ka ni Yusek Cabral, gaano katotoo na ito lang ang dokumento? Ha? Gaano katotoo na ibinigay niya sa'yo, yung hindi niya mailabas? Di ba? Kasi mga kaklir, kung ito yung dokumento, may dapat ba siyang katakutan? Kung inireveal naman niya daw ito kay Congressman Liviste. Yung dokumento ba na kung nga, ito mga kaklir, wala tayong pagbibintang na gagawin kay Yusek Cabral. Kung meron man pa, kung meron pa mga questionabling transaksyon ang DPWH, sa'yo ba ibibigay? Ang kailangan kasi dito mga kasi kung anybody can have an access on that, di man kailangan ipagmalaki kasi dokumento yan ng DPWH Pero yung, di ba, kung may itinatago, kung merong sensitibo na mga dokumento na hindi for public consumption, dahil baka meron silang kausap, si Yusek Cabral, di ba? Yun yung issue na meron siyang pinaburan, may pinagkakitaan, i-reveal niya ba sa'yo? Then parang, sino si Congressman Liviste para ibigay niya yung mga sensitibong dokumento? Kung may sensitibo. Kasi kung official document ng DPWH, anybody can have an access on that. Diba? So bakit ipagmamalaki ngayon ni Congressman Liviste na hawak niya yung mga dokumento? Kung siya na nakahingi, edi kahit sino pwedeng humingi. Lalo na kung hihingin to ng korte, ng ICI, hindi ko masyado makuha yung logic doon. Unless you're so very close, na confidante ka niya. Diba? Wait. Uy, may Cervantes. Oo, magkikita tayo. Yes, hindi na kami tumuloy doon sa balak namin kasi nahuli kami. May. So we will see each other. Okay. So, yan mga kaklir. Di ba? Parang, okay, sige, tingnan natin kung paano niya sagutin yung mga tanong dito.
And they went to office in Congress on November 19, and the ombudsman's field investigation. That it had I to come showed- from you? I showed it to them on November 18. Showed? Showed lang? Hindi ka furnish? Iba yung pinakita mo. Iba yung pinakita. Iba yung binigyan. Iba yung sinertify mo. At nabangga ito sa dokumento. Supposed to be manggagaling kay Yuse Cabral. Anong connection nila? Yun na nga, Direk Sevilla. Yun eh. Doon tayo Anong connection nila? Bakit siya binigyan ng documents? Sino ba siya sa buhay ni Yuse Cabral? Diba? That's the point. At kung, diba? Kaya nga kung ito yung napaka-controversial na issue, halimbawa na hindi masabi-sabi ni Yuse Cabral. Maliban doon sa mga revelations niya na nasabi sa mga kaklira, sa mga hearing. Bakit ipagkakatiwala sa iyo ang dokumentong siya mismo hindi niya masasabi? Di ba? Sabi ni Emmanuel, tulad din ni Kong Miao, yan, may saltik. Patawa naman to si Congressman na ito. Malakas pa ata tama kay Congressman Miao. Ito kay Attorney Yusek Castro para nasa other space kung magsalita. Anyway, tingnan natin. And they went to office in Congress on November 19, and the ombudsman's field investigation team also came to my office on November 26. And they said it was the first time that they saw this list because, as I think I also mentioned before, So, nakita na ng ombudsman, November 26. Okay, sabi niya, the ICI's team visited the DPWH central office in early September and said that her office was cordoned off and they were not given any of the internal files. they were not given the internal files. Ito na nga, di ba? So, ang hawak niya list lang na pwede pang publiko. Di ba? Kaya niya binigay siguro sa iyo kasi pwede yan for public consumption. So, kung hindi sila binigyan ng internal files, anong matutulong ngayon yung sinasabi mong list? Na ngayon na nawala. Ito na, ngayon nawala si Yuse Cabral. Saka siya lalabas and tell to all of us na I have here the documents. Diba? Medyo kakaiba talaga yun. Kasi, it's better for him na nilantad niya yan bago nawala si Yuse Cabral. Kasi pwede pa matanong si Yuse Cabral kung totoong galing sa kanya. Ano pa masasabi nung namatay? Wala na. Paano niya ma-authenticate na yung sinasabi mong dokumento galing sa kanya? Diba? Wala na eh. Parang sabi ni ganyan, sabi ni ganun. Diba? So, wala siyang saysay. Diba? Tapos, hindi naman daw binigyan yung mga taga-ombudsman ng internal files. Tama, di ba? Sabi may bumisita. Diba? Oh, parang meron tayong tinatawag mga kaklira. May tinatawag tayong dead man's rule. Na yung mga ebidensya ay hindi mo masasabi hindi mo siya masasabi against sa namatay. Kung meron kayong transaction, especially hindi mo yan napalabas. So what is a dead man's rule? Ito or dead man's statute. Okay, basahin ko lang yung definition. A rule of evidence preventing an interested party from testifying about personal transactions with a deceased person. Although in civil case, kino-correlate ko lang. Wala namang civil case dito. Diba? Aiming to stop perjury and protect the state from fabricated claims since the deceased can't dispute them. So, kino-relate ko lang. Para bang you cannot say anything against a dead man. Kasi hindi niya na yan ko-confirm or madi-deny. Dapat ano pa yan sinabi? Diba?
So, dito, sige, tingnan natin yung demeanor ni, ni Leviste, ni Congressman Leviste. from her computers. And then when they eventually came to her Okay. house, and they were not given any of, They were not, and they were not given any of the internal files from her computers. di ba? So, ibig sabihin, kung ano may natanggap mo, hindi sigurado na yan ay totoong files from Yuse Cabral. Or, kung galing man yan sa kanya, hindi ibig sabihin na yan na yun. So, what's the point of telling that? What's the point of telling that? Kung everybody can have an access on that. Diba? Kasi ito lang binigay sa'yo. Or, diba, para bang, bigyan na kita. Pero yung mga proper authorities, hindi binigyan ng mga records. Naggaling sa kanyang computer. So, ano yung binigay niya sa'yo? It's just a document. A list. It can help. Pero yung, kung may masalimuot man yan, hindi niya ibibigay sa'yo. Kung nga. Diba? And then when they eventually came to her office after the ICI was formed in later September, the computers that had these files were no longer there. Oh. So, wait yung hawak niya ngayon na dokumento, una, ang gulo gaano siya katotoo, gaano siya kakumpleto. Ngayon, na wala sa files yan, hawak mo, paano nga natin ma-authenticate? Diba? Forensic. Ipapa-forensic yung computer. Kasi nawala na yung files. Okay? Kung ito nga mga kriteria ninyo Kung ganun kasensitibo, yung sinasabi niyang dokumentong tinanggal sa computer, bakit ka bibigyan? Bakit ka bibigyan? Wait. Uy, thank you talaga, Jasper. Thank you, okay? Si Jasper po kasi nagkaroon ng, ikukwento ko ng konti, Jasper nagkaroon ng konting disgrasya. Actually, hindi lang konti, medyo talagang disgrasya. Sa Taiwan siya. Ngayon, naparating sa atin, through this program, yung kanyang kalagayan. Tapos, sabi ko, kunin yung details, thanks to Addictus Rex, at baka tayo makatulong. So, nakuha po natin ang konting details. Ipinarating ko po ito kay Secretary Hans Kakdak, saka kay Ma'am PY, kauna ng OWA. At yun, thank you. Sana po matulungan palalo si Jasper. At yan naman din po ang gusto ng Pangulo. No? Kung ano man po yung kayang paratingin ng gobyerno na tulong at maaabot, basta po naalaman natin, iyaan po natin. Thank you, Jasper. Sana tuloy-tuloy, ha? Salamat. Okay, buti na lang. Thank God. Okay, actually, wag sa akin, pasalamat kay Lord sa pamumuno ni Pangulong Marcos Jr. Nagkataon lang na nandito ka sa ka-clear, kaya napaabot natin diretso yung kailangan mo na tulong. Yan. Thank you. Yan. Thank you, Jasper. Okay. So, Kong, can we clarify, because the last time we spoke to you, we asked you if she indeed gave you a copy of all the files. Can you of all. confirm that you have a copy of all the files with the proponents in them? That is only part of her personal documentation. And do you have a complete list? Personal documentation, ibig sabihin kanya lang mga kaklira. Pag sinabi mong personal documentation, ito siguro yung maaari ma-question. Personal niya yun eh. Diba? So ang tanong, binigay sa'yo? Kung binigay sa'yo at hindi naman kayo close, bakit niya pa itatago? Bakit mawawala sa computer? Bakit hindi niya masabi sa iba? Bakit sa'yo? Tanong lang yung maglalaro talaga sa isipan yan. The last time you were saying that you wanted
authorities to get a hold of the computers. But do you have in your possession a copy, and did you just show it to the ICI, or did you share another copy with them? Yes, I have. Ni Maria Nanale, may istorya na lumalabas tungkol dyan kung paano napunta sa kanya yung mga documents. Sana may magsita sa staff ni Cabral. Actually, sasabihin niya rito mga kri, kung paano niya nakuha yung documents. Tingnan natin ha. The list of the proponents in the DPWH budget, and I was focusing on Di ba? Kaya, hindi niya binanggit yung personal files. list of the proponents In your possession a copy, and did you just show it to the ICI, or did you share another copy with them? Yes, I have the list of the proponents in the DPWH budget, and Kayo na, yes, I have. Just show it to the ICI. kayo na ang pumansin kung paano siya sumagot, mga kaklira. Paano siya sumagot. Or did you share another copy with them? Yes, I have the list of the proponents in the DPWH budget, and I was focusing on Congressman Garjola because that was the subject of our general discussion. But of course, out of the entire budget, there are many other proponents than just Congressman Garjola. I want to explain that there's the allocable and non-allocable, Oo, medyo, and medyo the allocable is 401 billion pesos. sumegway siya ng sagot ha. Ulitin natin ha. Sumegway siya ng sagot. But list of the proponents, yes, I have the list of the proponents in the DPWH budget, and I was focusing on Diba mga clear? I have the list of the proponents. Sa tanong dyan, yung personal files ba nasa iyo? Yung mga dokumentong hindi mailabas, nasa iyo ba? That's the question eh. May mga proponents. Siguro itong listahan na ito mga ka-clear ay pwedeng ipamigay. At makikita mo naman talaga kung sinong proponent nun. Diba? Mache-check naman yun mga ka-clear. Ang tanong dito, okay, ang hawak niya ay yung list na may mga proponents. Pero matagal pa siya nag-isip bago siya sumagot. Unless, pati na. Okay. the list of the proponents in the DPW. To the ICI, or did you share another copy with them? Yes, I have the list of the proponents in the DPWH budget, and I was focusing on Congressman Garjola because that Ang purpose niya lang para malaman ay yung kay Garjola. Si Garjola ay kalaban niya. Diba? He's asking for that. He asked for that to get something against Guardiola. To get a story against Guardiola. Okay. that was the subject of our general discussion. But of course, out of the entire budget, there are many other proponents than just Congressman Garjola. I want to explain that there's the allocable. Oh, nabago, di ba? So, may siya sa allocable at sa non-allocable. Ang tanong is, shinare mo ba o pinakita mo lang? Yung personal files ba nasa iyo? O listahan lang ng projects na may mga proponents? Diba? And non-allocable. And the allocable is 401 billion pesos in the past two budgets. And this was also a system that was invented by no less than former Undersecretary Cabral. And Pakinggan nyo ha. Invented by no other than Yusek Cabral. Kung inimbento niya to at kasiraan niya to, papakita niya ba sa'yo? Diba? May copy ba nito ang Malacanang? Wala. DPWH, sabi niya, baka meron. Pero, si Sec Vince, sinabi niya mismo na hindi niya maintindihan at that time, ano yung allocable at non-allocable. Dahil nga, sinasabi nitong si Congressman Diviste, invento ito
ni Cabral. Iliwanagin natin yan. Imbento ito ni Cabral. Okay? That was invented by past two budgets. And this was also a system that was invented by no less than former Undersecretary Cabral. So mag-isa lang siya nag-invento nito. Maliwanag sa kanya yan, ha? Sa tingin niya. And the non-allocable outside of this 401 billion pesos are projects that cannot immediately be identifiably from a proponent, if not for the internal files of the DPWH. And Di ba? Ayun, no, sabi niya, wait tayo, non-allocable. from a proponent, if are projects that cannot immediately be identifiably Oh, yung non-allocable, sabi niya, hindi mo agad ma-identify ang proponents. So, na-invento lang daw ni Cabral. Tanong, ibibigay ba sa iyo ito? Lahat ng yan. Lahat na nasa internal file siya, ibibigay niya ba sa iyo? Diba? from a proponent, if not for the internal files of the DPWH. And that's, I think, why it's important that the information of former Undersecretary Cabral be released, because there's See? So lumalabas dito, it is important that those files should be released. Diba? So, ito bang sinasabi mong important files should be released? Yung ba yung hawak mo? Yung ba yung hawak niya? Diba? Yun yung dapat, yung ba yung hawak mo? At kung yun yung hawak mo, paano mo ma-authenticate na ito yung totoo? O sabi mo, magaling mag-imbento si Cabral. Yung binigay mo niya sa yung dokumento, hindi imbento niya lang. Diba? Dapat nung mo pa kasi sinabi yan, nung buhay pa. Nung buhay pa. Lalo tuloy, ang dami ko nalaging tuloy question. Lumalabas dito, parang si Leviste lang, yung fighter against corruption, ay teka lang. Hindi ikaw nagsimula niyan. Ang nagpasimula niyan, Pangulo. Diba? Sa iyo pa ba ibibigay? Instead na sa Pangulo? Imbes na sumbong sa Pangulo? O imbes sa amo niya? Sa boss niya? Na si Sec Vince? Diba? so much public fascination on who are the proponents of DPWH projects. And here is a document from a government agency that evidences that basically outside of the first 401 billion pesos in the DPWH budget, there are other people that are picking projects that are parked into congressmen's districts. She acknowledged to you that she designed the allocable program. Yes, that is not a non-public information because she had said so in congressional hearing. And she gave me a printout with a explanation for how what she called the EBBM formula worked. Oo, tinan mo ha. Binanggit niya yung PBBM formula. Teka lang. Ang sabi niya, ito sistema to, di umano, ay imbento. Siya ang gumawa, si Cabral. Paano magkakaroon ng BBM formula? Kung siya lang ang gumawa. Paano malalaman ng Pangulo na may BBM formula kung siya lang gumawa? At paano niya sasabihin sa'yo? I-reveal niya, ako lang gumawa nito ha. Kaya kayo tanong natin, gano'n kayo ka-close para aminin niya lahat ito sa'yo? Diba? Para bang, ako lang may gawa nito ha. Itong BBM formula, ako lang may gawa ng sistema na ito. Walang nakakaalam nito. Ito lahat ng proponents. O, ibibigay ko sa'yo. Ito lahat ng kumita. So, ang tanong natin, yung non-allocable, di ba sabi niya, hindi matitrace. Hindi matitrace. So, paano ngayon matitrace? Through him? Through Leviste? Through the copy na he allegedly got from Yusek Cabral? Diba? Ang tagal-tagal na nag-iimbestiga dito.
Ang gusto ng Pangulo, managot ang dapat managot. Kung nilabas sa'yo yan before pa, di dapat noon mo pa pinalabas hanggat buhay si Cabral. Hindi nga siya, imagine niyo mga kakri, hindi nga siya umattend ng ICI hearing. Di ba? Di dapat nilabas mo na yan. Nilabas mo na yan. Saka, ang tanong, did you share it with ICI? Hindi niya nasagot, di ba? Just showed. Yung una. Kasi iniba niya yung tanong. Hindi niya sinagot yung tanong. Yung personal files, yan ba yung personal files? Hindi niya sinagot. Isinare mo ba ito sa ICI? Maliban sa pagpakita. Kasi kung pinakita, ito yan. Pag pinakita mo lang yan, at hindi mo shinare, iba yun ha. Pag shinare mo, itatak yan. Receive. Kung show lang, pinakita mo lang yes, binawi mo. Unang-una. Kung sinow mo lang yan at hindi ito ni-receive, how can you prove na pinakita mo? Kasi walang trace. Dapat may rubber stamp impression yan. Receive. So nakakapagtaka lang talaga mga batang helmet. Mahaba ba yan, yung live ni Yusek Attorney Claire na yan? Pero, alam mo, Bishogapur sa point of view ko, ha? Sa isang point of view ng ordinaryong mamayan, magtataka talaga ako kung nagbigay ng dokumento itong si Yusek Cabral kay Leviste, kay Congressman Leviste. Bakit kung hindi pa nga buhay si Cabral, isinumitin niya na yan or isinapubliko na niya yung mga dokumento na yan? Ba't ngayon lang nga? Kaya ang kailan Tegibank na. Di ba? Ay! Hindi pa na tayo maka-move on hanggat hindi ako nakakapunta sa Cannon Road. Ha? Hindi talaga tayo makaka-move on. Walang mag-move on! Sa Cabral Files. Sako! Hindi, Calvento Files yun! Okay. Yun yung mas nauna sa Soko, si Tony Calvento, ang Calvento Files. Comment nyo dyan, mga Bata Helmet, kung nanonood kayo nung 1998 ng Calvento Files. Pero ayan nga, mga Bata The Helmet. Calvo Files. Ha? Iba yung The Bato Files. Iba yun! Cabral Files na tayo ngayon Sige, Cabral Files. Pero ayan nga, mga Bata Helmet, talagang mapapaisip ka dito sa mga sinasabi ni Leviste. Pero balita ko, si Leviste, yan yata yung batang bilyonaryo. Oo, mayaman. Rich kid. Ano pa yung RK. business? Anong business niya? Yung solar? Solar. Solar lang naman. Anong tawag doon sa business? Anong tawag sa company? Solar Pilipinas? Solar Philippines? Basta may something ganun. About solar. Oo. So, bago siya naging kongresista, may business na talaga siya. Oo, mayaman. Yan yung anak naman ni Senator Lauren Legarda. Oo. Teka lang, paano nababalitaan ko kasama yata si Senator Lauren sa mga insertion, tama ba? Oo. Yan yung mga lumalaganap kayo Oo, kasama daw sa listahan ng anak. Ng Na anak pa. nakuha kay Cabral Cabral. Files. Kaya talagang dapat, mga kabatang helmet, comment nyo nga dyan kung gusto nyo ako pumunta ng Cannon Road. Bakit? Ako na mismo mag-i-interview kay Yusek Cabral. Yusek, ano po ba yung mga dokumento na isinumitin nyo o ibinigay nyo kay Congressman Leviste? Ano? Ganun yung sagot sa akin kasi syempre di ba? Ano ba yan? Pero ayan nga mga batang helmet. Ang malinaw lang dito, kailangan talaga may managot, di ba? Ano pa man yung listahan na yan, dapat matagal na yung sinapubliko. Or ngayon, ba't hindi na lang ipasa sa ICI, di ba? ICI, di ba, Medyo Kapar? Tsaka, paano mo masasabing totoo yun? Yun nga, asa na nga Legit ba yan? Asa na yung magbibigay ng buhay na patotoo, patay na. Oo. Pero ba nagsabi ng patay na patotoo? Ay, Di ba, wala? wala. Merong buhay na patotoo. Paano yung patay na patotoo? May inotopsy bang buhay? Siyempre, wala! Wala. Diyos, pero dati nung nag-aaral pa ako, mga bata helmet, mga nabalitaan talaga ako. Sabi talaga, ang sakit naman ma-autopsy. Paano masakit? Patay na nga yun. Ako. Pero yan nga, i-comment nyo na kung ano masasabi nyo dyan at kung ano yung stand nyo. Pero ito lang ang malinaw, Bichuga Park. Hindi talaga magkakaroon ng linaw yan hanggat, di ba? Patay siya. Oo, hanggat patay talaga siya. Ay bakit? Alam nga naman makapagsalita pa si Yusek Cabral, patay na nga, di ba? Unless na lang na hindi pa siya talaga patay. Nakakapagsalita siya. Pero,
ang malinaw lang dyan, wala pang nakukulong. Ha? Wala pa. Wala pa nga. Di ba sabi bago magpasko? Kaya nga, o ano, si Diskaya lang ang kayang ikulong? Ay, ano, siya lang? Depende. Parang kulong. Wow. O, depende yun. Di ba? Mm. Pero yun nga, comment ka na ako sa aming job. You want to know my perfume? I want to know my cologne. What type of kulong? Oh. Pero yun nga mga bata helmet, basta stay happy, stay healthy, and stay safe tayo as always. And maraming salamat dun sa lahat ng mga nakakwentuhan natin kanina sa ating live. Di ba, Bidyo ka pa? Yes, Si maraming Sir salamat Bert! po. Si Sir Bert, di ba? Si Sir Bert, Mm. si Music Stories yun. Si Ma'am Jinjing, si All Lonely, A Lonely Gaming TV, Dindin TV, Kakampinat, basta lahat ng mga nakakwentuhan natin kanina at yung mga silent viewers, maraming salamat po. O basta, mag-comment tayo dyan sa ating Cabral. Files. Oh. Hindi nga, Full naman ito eh.